Alam po ang pagdating ng ating punong lungsod, kagalang-galang Victor Ma Regis Nubla Soto. Kasama niya sa mababang kapulungan ng distrito ng Pasig, Congressman Roman Romulo, kasama ang mga kinatawan ng Ahensyang Pangnasyonal, kinatawan ng DILG Pasig, Patricia Nicole Mendiola, Pasig City PNP, Police Lieutenant Colonel Jovinal E. Barbosa, BFP Pasig City Fire Director Superintendent Douglas M. Tiap, at kinatawan ng Barangay San Jose, Kagawad Carla Zarina S. Reyes. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating panauhing pandangal at sa iba't ibang sangay ng ating lungsod. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang ika-157 taon na kaarawan ni Gat Andres Bonifacio, ang supremo ng Katipunan, bayaning nagbuwis ng kanyang buhay upang tayo ay magkamit ng kasarinlan. Kaya ngayong araw, atin alalahanin at parangalan si Gat Andres Bonifacio. Bilang panimula, ituon po natin ang ating sarili sa dakilang lumikha para sa pag-aalay ng panalangin, pamumunuan po ito ng inyong lingkod. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Patawad sa lahat ng aming mga pagkakasala. Tapat naming panagsisisihan ng lahat. Salamat po sa lahat ng biyaya na patuloy naming natatanggap mula sa iyo, Ama. Gawin mo po kaming tulad ni Gat Andres Bonifacio na matapang sa kahit na anong hamon ng buhay, lalo na sa kinahaharap naming COVID-19 at ng sanlibutan. Sa pagkakataon na ito, hinihiling namin na samahan mo kami para sa matagumpay na programang pagbibigay pugay at karangalan sa anak mong si Andres Bonifacio, na nagsikripisyo ng kanyang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas sa iyo, Ama, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang lahat po ay inaanyayahan na humarap sa ating pambansang watawat. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin natin ng buong dangalang lupang hinirang sa saliw ng Pasig City Band sa pangunguna at pagkumpas ni Maestro Ron Rich F. Rivera. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
Maaari na po tayong magsiupo. Bilang pagpupugay at pagbibigay karangalan ng pambansang lokal ng lungsod ng Pasig, saksihan po natin ang pagpaparangal sa ating bayani ng ating lahi. Ngayon po ay ating balikan at alalahanin ang katapangan ni God Andres Bonifacio na inalay ang buhay sa ating mahal na bansang Pilipinas. Mula sa pamahalaang lokal ng lungsod ng Pasig, sangguniang panglungsod, nasyonal na tanggapan at barangay San Jose, matutunghayan po natin ang kanilang pag-aalay ng mga bulaklak sa dambana ni God Andres Bonifacio bilang tanda ng pagmamahal ng mga Pilipino. Makatutulong po natin sa pag-aalay ng mga bulaklak ang mga tagabantay, Pasig ng ating mahal na lungsod. Pamahalaang lokal ng lungsod Pasig sa pangunguna ng ating punong lungsod, kagalang-galang Victor Ma Regis Nubla Soto. Sangguniang panglungsod sa pangunguna ng ating pangalawang punong lungsod, kagalang-galang Iyo Christian C. Bernardo at mga konsehal mula sa District 1 at 2, kasama ang kinatawan sa mababang kapulungan ng distrito ng Pasig, Congressman Roman T. Romulo. Pamahalaang nasyonal sa pangunguna ng kinatawan ng DILG Pasig, kasama ang PNP Pasig at ang Bureau of Fire and Protection. Pag-aalay ng bulaklak ng barangay San Jose. Doon po, yan, sa gitna. Yan. Ipinanganak noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo, lungsod ng Maynila, si Andres Bonifacio, ang ama ng himagsikan at Rebolusyong Pilipino, at kilala rin sa tawag na Supremo. Siya ay isang Pilipinong revolusyonaryo at bayani na nagtatag ng kataas-taasang galang-galangang katipunan ng Anak ng Bayan o KKK, isang lihim na lipunan na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas noong panahong iyon.
Tunay na biyaya siya ng Diyos sa buong Pilipinas, lalo na sa kanyang mga magulang na sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Si Andres ang isa sa mga unang nagkaroon ng malinaw na pananaw sa kung ano ang dapat na Pilipino ng isang bansa. Bagamat sa murang edad, siya'y nangulila sa kanyang mga magulang. Tunay na magandang halimbawa ang supremo ng pagiging isang Pilipino sa kabila ng kanyang kakulangan sa formal na edukasyon. Tinuruan niya ang kanyang sarili na magbasa at magsulat sa wikang Espanyol at Tagalog, sumuri ng mga aklat ni Victor Hugo, Jose Rizal at Eugene Sue. Sa tulong nito ay nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa at interes sa mga usaping sosyal at historikal. Ang kanyang hangarin na mabago ang kalagayan ng kanyang mga kababayan sa ilalim ng kolonyalismo ang nagbigay daan sa pagsali niya sa La Liga Filipina. Samahang may layunin na pagkaisahin ang mga Pilipino upang makapagsimula ng reforma, maayos na edukasyon, kooperasyon at pagbuo sa bansa. Andres Bonifacio, matapang, may matayog na pagmamahal sa bayan, tunay na bayani ng bansa. Sa lahat ng mga nag-alay ng mga bulaklak, sa ating mga opisyal at mga kawani na nagbigay ng kanilang panahon upang dumalo sa pagdiriwang na ito, muli maraming salamat po sa inyo. At ngayon, upang bigyan tayo ng isang makabuluhang mensahe, inaanyayahan po dito sa entablado ang ating minamahal na punong lungsod, kagalang-galang Victor Ma Regis Dubla Soto. Magandang umaga. Paupo muna tayo. Ma'am, ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ko po alam kung sasabihin kong isang maulan na umaga o isang maaraw na umaga. Congressman Roman Romulo, sa mga kasamahan ko sa paglilingkod sa lokal na pamahalaan, mga konsehal, mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, sa iba't ibang kinatawan ng mga national government agencies, BFP, PNP, at DILG na nandito kasama natin. Siyempre ang mga iba't ibang head ng mga departamento na nandito. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Noong taong 1896, sabi po ni Andres Bonifacio, tunay palang magigiting ang mga batang Pasig. Sinabi niya po ito pagkatapos nung nagsabado sa Pasig noong 1896. Pag sinabi nating magiting, naiisip natin na mga iba pang salita katulad ng matapang, balyente, sa wikang Ingles, brave. Ngunit ang tanong, para saan ba tayo dapat maging magiting? Para saan ba ang kagitingan natin bilang mga Pasigenyo, bilang mga Pilipino? Noong panahon ni Andres Bonifacio, pinaglalaban po nila, una, ang kasarinlan ng ating inang bayan. Pangalawa, ang laban para sa karapatang pantao, para sa karapatan ng bawat isang Pilipino. At ang laban na yun ay nagpapatuloy hanggang sa taon ngayon, 2020. Nakikita po natin ito sa konteksto natin. Pag sinabi nating magigiting ang batang Pasig, hindi lang po ito para magtapang-tapangan, hindi lang po ito para lang masabi na magiting, kundi po para pa rin sa mga mabubuting pagbabago na gusto nating isulong sa ating lungsod. Kasama po dyan yung mga mabubuting pagbabago pagdating sa procurement o bidding sa ating lungsod. Kasama po dyan yung mga pagbabago sa iba't ibang programa ng ating lungsod. Katulad ng sa serbisyong pangkalusugan, serbisyong pang-edukasyon, at maging sa serbisyo at programa para sa pabahay.
ngayong umaga ay makasaysayang umaga po para sa ating lungsod sapagkat pipirmahan po natin pagkatapos ko po magsalita ang dalawang napakahalagang ordinansa na pinaghirapan po natin at ng ating mga staff at syempre ang ating sangguniang panlungsod. Nagpapasalamat din ako sa ating Vice Mayor, Iyo Bernardo, kahit hindi po natin siya kasama ngayon, kasama po siya sa pagbabalangkas at pag-aaproba ng ordinansang ito, ng dalawang ordinansang ito. Siyempre, ang panukalang may akda, ang pangunahing may akda po ng dalawang ordinansa na ito ay wala na pong iba, kundi ang ating chairperson on housing at yan po ay si Councilor Roding Asilo. Pero maraming salamat po sa inyo. Bago ko po banggitin kung ano yung dalawang ordinansa na ito, siguro mas mahalagang maintindihan po natin kung bakit ba natin kailangan yung dalawang batas o dalawang lokal na batas na ito. Maaari po kasi na magkaroon lang tayo ng programa sa pabahay na mamadaliin lang natin, pipilitin lang natin magtayo ng mga gusali. Pero alam nyo, isang sakit natin minsan bilang mga Pilipino ay nakakalimutan natin kaagad ng kasaysayan. Lagi po natin naririnig yung salitang mag-move on na lang tayo. Wala naman po masamang mag-move on. Pero sana pag nag-move on tayo, hindi natin kinakalimutan yung mga aral, yung mga dapat natutunan natin mula sa mga karanasan at mga nangyari na kasaysayan. Pagdating po sa bahay, ayaw po nating ulitin yung mga, sabihin na natin pagkakamali. Hindi po tayo naninisi, pero kailangan matuto tayo dun sa mga pagkakamali. Ayaw po natin na madaliin natin ang programa sa pabahay, tapos magkakaroon ng relokasyon na hindi pa maayos ang tubig, kuryente sa paglilipatan, ay minadali na natin yung proseso para lang makaalis na po yung mga tao sa mga informal sector communities. Ayaw po natin yun. Dahil nakita po natin, una, nagsisibalikan lang po sila sa Pasig. Kung hindi po sila magsibalikan, minsan naiiwan yung pamilya doon, bumabalik yung lalaki dito para magtrabaho, nagkakawatak-watak pa ang mga pamilya Pasigenyo. Yan po ang nangyayari kapag hilaw o minamadali ang isang programa, lalo na patungkol sa pabahay. Maaari din po na maulit yung mga pagkakamali pagdating sa palakasan sa programa. Aminin po natin o hindi, pag tinignan po natin ang mga in-city na housing site natin dito sa Pasig, tinignan natin pati ang mga bliss, makikita natin maraming awardan doon na hindi po sila yung higit na nangangailangan. Nauna po kung sino yung malalakas sa mga nakaupo sa pwesto. Muli po, hindi tayo naninisi, wala tayong sinisisi, pero kung uulitin pa po natin yun, parang naglulukohan na lang po tayo. Kailangan po matuto tayo mula sa mga aral na nakuha natin dun sa mga nangyari dati. Kaya muli po, ngayon, napakasaya ko po at ikinagagalak ko pong i-anunsyo po sa inyo ang pagpipirma ng dalawang napakahalagang ordinansa. Yung una pong ordinansa ay yung pagtatatag natin ng isang opisina na mamamahala sa ating programang pabahay. At ito po yung Pasig Urban Settlement Office. At hindi po siguro nagkataon na ang acronym nito ay PUSO. Dahil gusto po natin ang bawat gagawin nila, ang bawat kilos, bawat programa, bawat proyekto ay makatao at may puso nating gagawin. Yung pangalawang, ito po ay alinsunod din. No, naka-align po tayo sa ating nasyonal na pamahalaan. Alam po natin sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Duterte, meron po tayong bagong departamento na pang-nasyonal. Ito po yung Department of Urban Settlements. Kaya ito pong Pasig Urban Settlement Office ay alinsunod po doon sa mga bago din sa nasyonal. May rationalization po ito ng mga kasulukuyang nakatayo ng opisina. Ginagawa natin formal, pinagsasama natin yung mga iba't ibang opisina na minsan ay may overlap sa mga function nila. Magiging strategic po
ang pagkilos natin mula sa ngayon. Yung pangalawang ordinansa po, ito po yung tinatawag nating housing code. Dito po sa housing code, nakapaloob yung mga prinsipyo, yung mga ideal na gusto natin makita sa programang pabahay. Dahil alam po natin ang pabahay, ang maayos na tirahan ay hindi lang po magandang ideya, kundi ito po ay karapatan ng bawat isang Pilipino, ng bawat isang Pasigueño. Ngayon sa pagsulong natin sa isang programa ng pabahay na strategic, ika nga, makatao, makatarungan, hinihingi ko po ang pangunawa ng mga Pasigueño dahil hindi po mabilis ang mangyayari dito. Nabanggit ko kanina, serbisyong pangkalusugan, serbisyong pang-edukasyon. Sa lahat po ng programa ng lungsod, pabahay po ang pinakamahirap, pinakamatagal gawin. Alam po yan ng ating task force pabahay, alam po yan ng mga iba't ibang opisina natin katulad ng PHRU at UPAW na magiging Urban Settlements Office na mula ngayon. Kaya siguro sa tamang panahon, hindi naman po ngayon, papakita rin po namin sa inyo ang 5-year plan ng ating lungsod Pasig. At syempre meron tayo mga prioridad dito. Hindi naman po pwedeng sabay-sabay. Hindi naman po pwede na sabihin natin next year 100,000 pamilya magkakaroon ng pabahay. Hindi po ganun yun. Nung nakaraang linggo nga po, meron pong lumabas na medyo maling balita. Hindi naman po sinasadya nung nag-post. Pero meron pong maling balita na meron daw akong pabahay sa ibang LGU, sa probinsya. Actually, sa NHA po yun. Kasama po siya sa ginagawa natin at malaking tulong din po yun. Pero hindi yun programa ng lokal na pamahalaan. Naisingit ko lang po para magbigay linaw po doon. Ngayon, dito po sa ating 5-year plan, inuulit ko po na meron tayong mga pagiging prioridad. Hindi po pwedeng sabay-sabay. Hindi po natin pwedeng sabihin na 100,000 pamilya next year, meron pabahay kaagad. Kailangan po, meron tayong uunahin at uunahin po natin yung mga alam nating pamilya Pasigueño na higit na nangangailangan. At una po rito, yung mga pamilya na matagal nang nakatira sa danger zone. Dahil naiintindihan po natin na kasalanan din naman ng gobyerno sa matagal na panahon, sa ilang nakalipas na dekada, kung bakit po sila nandun at ba't sila hinayaan na tumira sa mga danger zone, katulad ng sa floodway, katulad ng malapit sa Ilog Marikina. Sa matagal na panahon, hinayaan po na dumami yung mga nakatira doon. Kaya kailangan po yung programa natin para ilipat sila mula sa mga danger zone papunta sa mga lugar na ligtas para sa bawat pamilya Pasigueño ay gagawin natin sa paraan na mapanlahok, makatao, makatarungan. At inaasahan ko po ang suporta ng bawat isa para dito sa programa natin ito. 4,000 families po ang nasa mga danger zone natin, baka higit pa. Baka 5,000 pa po yan, o baka higit pa sa 5,000 yung mga nasa danger zone natin. Marami sa kanila, hindi lang 10 taon, 20 taon na po nakatira na malapit sa nasa tabing ilog, tabing floodway, at mga creek po natin. Malaki na ang progreso sa ating programa sa pabahay itong nakaraang mga taon, itong nakaraang 1.5 taon. Medyo naantala lang tayo ng COVID-19 pero hindi po tayo nagpapatinag. Tuloy-tuloy po tayo pati sa negosasyon para sa mga bibilhing lupa ng ating lungsod. Kung hindi po gumana o kung hindi po umubra ang negosasyon, handa rin po tayo mag-expropriate pero siyempre dinadaan natin ang lahat sa tamang proseso. Yung konsultasyon sa mga iba't ibang grupo, pati po yung mga grupo na nag-aaway-away para matuloy na yung CMP sa mga lugar nila. Yung mga matatagal na sa Pasig at kabisado po ang sitwasyon sa Pasig. Alam na alam niyo po yung mga sinasabi ko, mga ibang grupo na hindi pinapansin dati pero kasama rin naman po kabilang sa mga homeowners dun sa mga lugar na iyon. Tulad ng sa Kalawaan, Santolan. Malaki na ang progreso natin pagdating sa programa sa pabahay, pero inuulit ko po,
may prioridad po tayo, hindi po pwedeng sabay-sabay. Pero pipilitin natin na umusad ito sa paraan na hindi tayo nagmamadali, bagkus ay makatarungan, makatao, at mapanlahok ang proseso. Kaya inaasahan ko po ang suporta ng bawat isa. Muli po, congratulations sa ating Sangguniang Panlungsod at sa bawat isang Pasigueño dahil ito na po ang maayos, makatao, makatarungan programa Pasigueño. Alinsunod din po sa mas malaking picture o bigger picture na pinaglalaban natin ang karapatang pantao ng bawat isang Pasigueño. Tuloy-tuloy po tayo. Sumusunod tayo sa yapak ni Andres Bonifacio at mga katipunero sa ating laban para sa pagsusulong ng mabubuting pagbabago sa ating lungsod. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Tunay ngang makasaysayan ang araw na ito. Muli ako po at ang buong Pasigueño ay nagpapasalamat sa inyo, Mayor Vico Soto. At ngayon, tinatawagan po natin dito sa entablado mula sa District 2, Councilor Rodrigo P. Asilo, ang may akda ng 2 ordinansa patungkol sa pabahay dito sa mahal nating lungsod Pasig. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo po sa ating pinagmamahal na Mayor Vico Soto, Congressman Romar Romulo, sa ating mga kasamahang kunsyal ng lungsod ng Pasig, sa lahat ng mga namumuno sa iba't ibang departamento ng lokal at nasyonal na pamahalaan, magandang umagang muli sa inyong lahat. Alam po ninyo, napakaganda ng ordinansang ito. Hindi lang po ako ang nagsighay upang mabuo ang ordinansang ito. Lahat po kami. At upang mabigyan kasiyahan ang ating maralitang tagalunsod ay ginawa ang ordinansang ito upang ang pagitan ng mayaman at mahirap sa lungsod ng Pasig ay lumapit sapagkat ang isa sa pinamahalagang bagay sa isang pamilya ay tahanan na siyang pagsisimulan ng pangarapin para sa siyang magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang ordinansa po ito, ang ordinance creating the Pasig Urban Settlement Office ay ginawa upang makabuo ng mga kasamahan divisyon. Walang iba kundi ang Public Housing and Development Division, ang Community Mortgage Program Division, Community Development Division, at ang ating Administrative and Research Division. Ito pong 4 na ito ang magtutulong-tulong under sa Pasig Urban Poor Settlement, ang POSO. Kaya sa pamagitan po nito, ang lahat ay mabibigyan ng isang magandang kinabukasan, lalo tigit ang mga maralitang tagalunsod na ngayon ay nasa mga waterways, sa mga danger zone, at nanganganib sa panahon ng mga kalamidad, i-evacuate at maaaring mamatay pa. Sa programa po ito ay magiging maayos at kakaiba sa pamumuno ng ating mahal na Mayor Maria Victor Soto. Kaya mga kasama, sana ang isang dakilang layunin ay hindi magagawa ng nag-iisa. Kinakailangan ang pagtulong-tulong natin lahat. At kuminsan ay naalala ko ang sinabi ni Ninoy Aquino, the Filipino is worth dying for. Pero sa Pasig, ang sinabi ni Mayor Victor Soto,
Kaya the Pasigueño is worth living for. Kinakailangan ang bawat isang Pasigueño ay magkaroon ng isang disenteng bahay na may pagmamalaki sa kanyang mga anak at pamilya. Gayun din, magkaroon ng sariling lupa dito sa ating sariling bayan. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, Konsehal Rodrigo B. Asilo. Sa pagkakataon po ka ito, tinatawag ko po dito sa entablado si Ginoong Ricardo Reyes na pinuno ng Task Force Pabahay upang bigyan tayo ng isang makabuluhan at maikling mensahe. Mayor at mga Congressman Romulo at mga miyembro ng ating Sangguniang Tandem Force. Maikling na lamang po ang sasabihin ko dahil magiging karagdagan lang ito sa sinabi ng ating Mayor at ng ating Konsehal Caroding. Dalawang bagay lang po ang sasabihin ko. Ang una, ito ay masayang araw para sa ating mga maralita na sa loob ng mahigit 10 taon ay nakipaglaban sa iba't ibang paraan para kilalanin ang isang karapatan, ang karapatan sa pabahay, na karapatang tao na matagal nang nakatitik sa ating saligang batas at sa International Covenant ng United Nations on Economic and Social Justice. At maging ng importanteng batas sa Urban Land Reform, ang RA 7279 o ang Urban Housing Development Act. Kalakip nito ang karapatan sa konsultasyon sa magiging pabahay. Hindi yung puwersang ililipat sa lugar na hindi man lang nila nakita at hindi agad mabibigyan sa loob ng 3 taon ng maiinom na tubig at kuryente tulad ng nangyari sa Kalawan, sa Tanay at maging sa Montalban. Kung kaya ito po ay may pabahay tayo dahil may karapatan sa pabahay. Hindi dahil lang may mandamo at hindi lamang kabutihang loob ng isang mabuting pamahalaan. Ang dalawa, kung may karapatan po ang mamamayan